Hallelujah. Sige po, tayong lahat ay tumayo. Blessed Wednesday po sa bawat isa. Amen po. At gagayon din sa mga nanonood sa atin online. Blessed Wednesday. Sige po, tayong lahat ay manalangin. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Sambahin ang ngalan mo dito sa lupa para nan sa langit, O Diyos. Hallelujah. We glorify your name, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amang banal, sa hapong ito, kami nagpupurit, nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong kadakilaan, sa iyong kabutihan sa buhay namin, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na wala kaming ibang pupurihin at sasambahin sa aming mga buhay, kundi ikaw lamang, Panginoon. Sabi mo nga, Panginoon, sa iyong mga salita, sa Psalms chapter 84 verse 10, sabi mo, Panginoon, na napakabuti, Panginoon, ng isang araw sa iyong tahanan, Panginoon, kesa sa 1,000 na nawala ako sa aking tahanan. At naising ko pa na ako ay maging bantay sa pinto ng iyong templo kesa ako'y manirahan sa tahanan ng mga palalo. Tunay nga, O Diyos, na napakasarap na magpuri sa iyong banal na pangalan, O Diyos, sama-sama ng iyong mga anak, Panginoon, sa hapong ito. Panginoon, ipinagkakatiwala namin sa inyo ang gawaing ito, Panginoon, mula umpisa hanggang pagtatapos. Dinideklarahan namin, Panginoon, ang iyong Santong Espiritu ang siyang patuloy, Panginoon, na mangunguna sa gawaing ito, Panginoon, magtuturo at patuloy, Panginoon, na magbubukas ng aming mga kaisipan at puso upang ang mga salitang mahayag sa hapong ito, Panginoon, ay magrema sa aming mga puso at patuloy, O Diyos, na isapamuhay namin. Ama, ipinagkakatiwala din namin sa inyo ang aming tagapagsalita. We declare wisdom, knowledge, and understanding of your word. Anointing, Panginoon. Hallelujah. Lord, salamat po ng maraming-marami, O Diyos. Lalabas kami sa lugar na ito, punong-puno ng pagpapala, punong-puno ng kagalakan, Panginoon, sapagkat nakasama ka namin sa araw na ito. In the name of Jesus. Lord, we thank you, we love you, and we glorify your name. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Hallelujah! Sumayaw tayo sa Panginoon! I'm clean, sin was stained on me, shame was running deep, your love was built on Calvary. Oh, hallelujah, I'm clean, and God, how can it be? I'm ransomed and redeemed, I'm standing in your victory. Oh, I'm a church, I've been washed in the water, washed in the blood, I'm as good as new. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, all because of you. Oh, hallelujah, I'm clean. It's not what I have done, but what you've done for me. You paid it all upon the tree. Oh, hallelujah, I'm clean. Your love has overcome. Your mercy is supreme. I'm dancing in your victory. Come on, get ready! I've been washed in the water, washed in the blood. I'm as good as new. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, all because of you. Oh, hallelujah, I'm clean. It's not what I have done, but what you've done for me. Oh, you paid it all upon the tree. Oh, hallelujah, I'm clean. Your love has overcome, and your mercy is supreme. I'm dancing your victory. Come on. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood. I'm as good as new. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, all because of you. Oh, come on, once again. I've been washed in the water, washed in the blood. I'm as good as new. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, all because of you. Oh, hallelujah. 'Cause you took away my shame, and you nailed it to the cross. You come and running out of grave.
you nailed it to the cross. You got me running out of grave. Oh, hallelujah, here I come. Come on, raise your loud voice and sing. 'Cause you took away my shame. And you nailed it to the cross. You got me running out of grave. Oh, hallelujah, here I come. 'Cause you took away my shame. And you nailed it to the cross. You got me running out of grave. Oh, hallelujah, here I come. 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 Hallelujah, here I come. Come on, let's enjoy His presence. Hallelujah. Hallelujah. Come on. Hallelujah. We sing. Hallelujah. Hallelujah. Come on, church, one more time and dance. I've been washed in the water, washed in the blood. I'm as good as new. Oh, hallelujah. I've been washed in the water, washed in the blood. All because of you. Oh, hallelujah. I've been washed in the water, washed in the blood. I'm as good as new. Oh, hallelujah. I've been washed in the water, washed in the blood. All because of you. Oh, hallelujah. I've been washed in the water, washed in the blood. I'm as good as new. Oh, hallelujah. I've been washed in the water, washed in the blood. All because of you. Oh, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah to the King of Kings, to the Lord of Lords. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah for all you've done, King Jesus. Truly, it's all because of you. It's all because of Jesus. Hallelujah. Oh, be magnified, be glorified today, oh God. Hallelujah. We will sing, oh God, with our loud voice. We will dance with all our strength because you deserve it, oh God. Come on, church, let's lift our voice in praise, in worship. Let's lift our hands. Itaas natin yung ating mga pasasalamat sa Panginoon because He is faithful now and forever. Let's reflect the goodness of the Lord today. Hallelujah, Jesus. Tunay kang dakila. Tunay kang tapat sa buhay namin, Panginoon. Kaya nararapat kang sambahin, purihin sa spirito at katotohanan. Hallelujah. Sambahin ang ngalan mo. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko.
sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Come on, awitan mo ang Panginoon. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Come on, sayo malakas ang tinig. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Dakilain ka, Jesus. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko, aming Ama. Magliwanag ka, Jesus. Purihin mo ang Panginoon sa iyong malakas na tinig. Pasalamatan mo siya. Hallelujah! Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus,
lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, di nagbabago. Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Awitan mo ang Panginoon sa iyong malakas na tinig. Sa lahat ng Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Minsan paawitan mo ang Panginoon. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Maglain ka sa buhay ko. Di nagbabago, di nagbabago. Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka sa buhay ko. Hallelujah. Magandang hapon po sa bawat isa. Bago po natin
manatili po tayong nakatoyo at sa minsan pa, no, tayo ay manalangin sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. The kingdom of heaven, Lord, is at hand. We thank you, Lord, for this day. Kami nagpapasalamat, Panginoon, Lord, sa iyong mga salita na may hahayag, Panginoon, sa hapong ito. Samahan mo po ang bawat isa sa amin and even po sa lahat ng aming manonood. We declare your power. We declare, oh God, your anointing. Your word will manifest, Lord, in our lives in the name of Jesus. Saturate this place with your power, oh God, in the name of Jesus. Maghari ka sa lugar na to. Manguna ka. Let your will be done, oh Jesus. Ang patuloy na maghari sa buhay ng bawat isa. Lord, maraming salamat. Patuloy po namin ibinabalik ang lahat ng papuri na may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, pwede na po tayong umupo. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. Hallelujah to the King. Isang magandang hapon po muli. Amen. This is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. Amen. Hallelujah. Napakasarap pong magpuri at sumamba sa Panginoon. Amen. At minsan pa, parang kailan lang? Wednesday, Sunday, and now Wednesday again. Sabi mo sa katabi mo, Wednesday again. Amen. Tayo ngayon ay naririto na minsan pang mag-aaral sa salita ng Panginoon. Amen. And I believe in the name of Jesus, there is power in the name of Jesus. Amen. Thank you, Lord. Sige po, tayo ay darako na sa salita ng Panginoon. Ang ating pong pag-aaralan ngayon, no, ito po ay aking pinamagatang God's unchanging nature. Pag sinabi nating unchanging, ibig sabihin hindi nagbabago. At ibang kahulugan ng nature, no, ibang words na pwede natin gamitin dyan, it's an image, character, description. Amen. So ang sabi dito, ang Diyos daw po ay kailanman na hindi nagbabago ang kanyang kalikasan, ang kanyang imahen. Amen po ba? Sabi ng Bible, He is from the start, He is the beginning and the end. He is the Alpha and Omega. Amen po ba? Sabi dito, to worship an unchanging God and His nature is finding peace in knowing that God hasn't changed. Amen po ba? So, kung kailan tayo po ay mas lalong lumalapit sa presensya ng Panginoon, no, na kung kailan tayo, no, mas lalong nagdidip, amen, sa pagnanasa natin, no, sa pagkakilala natin sa Panginoon, mas lalo natin nakikita ang imahen at kalikasan ng Diyos sa mga buhay ng bawat isa sa atin. At ito ay nagbibigay, no, ng kapayapaan sa bawat isa. Amen. At dito daw, no, na habang tayo ay lumalalim sa ating pagkakilala sa Panginoon, napapatunayan daw po natin na ang Diyos kailanman ay hindi nagbabago. Nandyan po ba tayo? The same God who walked in the Garden of Eden with Adam and Eve. Siya rin yung Diyos na sinamahan sina Adan at Eva from the Garden of Eden. Amen. Siya din ang sinamahan sina Adan at Eva from the beginning until doon sa kanilang disobedience, no po, doon sa Garden of Eden. Amen. Ang tao po ay nilikha ng Diyos sa kanyang imahen at nung sila ay nagkasala, nandun pa rin ang Diyos. Nandyan po ba tayo? Makikita po natin dyan, no po, na hindi talaga nilulubayan o hindi pinapabayaan ng Diyos Ama ang kanyang mga anak. Amen po ba? Tao lang ang lumalayo sa Diyos. Sabi mo sa katabi mo, tayo lang ang lumalayo sa Diyos. But God Himself ay hindi po nagbabago ang kanyang paningin. Amen. O even yung kanyang mga pangako sa bawat isa sa atin. Sabi dito, the same God who walked in the Garden of Eden, no, with Adam and Eve, the same God who helped David fight against the giant Goliath. Naalala niyo po si David? Ang batang paslit na kung saan, no, siya ay may takot sa Diyos at sa kanyang kamusmusan, no po, makikita natin doon, no, kahit sino pwedeng gamitin ng Diyos. Naniniwala po ba tayo doon? Kahit sino, saan ka man naroon, from apari hanggang ulo. Hallelujah. Amen. From a sinner, amen, sa pagiging makasalanan na ikaw ay niredeem at nirestore ng Diyos, amen, ay kaya kang gamitin ng Panginoon.
Nandyan po ba tayo? The same God, the name Jehovah Rapha, the God who heals. Amen. Ang dakilang manggagamot. Sino po yung ating dakilang manggagamot? Jehovah Rapha. Amen. The same God who remained faithful to the Israelites shows faithfulness in the wilderness. Amen. So makikita po natin din that God's unchanging nature no po ay hindi nagbabago mula ngayon hanggang magpakailanpaman. Nandyan po ba tayo? Change is natural part of our lives. Amen po ba? Ang pagbabago ay ito ay isang natural no po, na parte ng buhay ng isang tao. Di ba? Every year, every pasukan, amen, every birthday natin, meron tayong sinasabi, dinideklara o meron tayong wini-wish. No po, na something magbabago sa kalalagayan ng ating buhay, something na magbabago in our spiritual aspect. Tama po ba? No, sino po dito yung nagdi-design ng pagbabago even in our country? Nandyan po ba tayo? At ang sabi dito, change is natural part of our lives. People are supposed to change. Amen. Amen po ba? So kailangan, no, ang bawat isa sa atin, no, ay hindi lang basta nagnanasa, kundi ito ay maging parte ng buhay natin ang pagbabago. Because living in the kingdom of God, as a Christians, kasunod doon, a transformation living, a transformation life. Amen? Bilang isang mananampalataya. Kaakibat noon, kakambal ng isang mananampalataya when you accept the Lord is the transformation life na nanggagaling sa Panginoon at hindi nanggagaling sa sarili lang natin. Nandyan po ba tayo? People are supposed to change, to adapt. Amen? To adapt the growth. Ano pa? Become better, much better, di ba? Itong taon na to, meron akong parte sa mga buhay ko na hindi sapat yung ating pagbabago. But next year, ang gusto ko, much better. Amen? Di ba meron tayong mga ganon? No, kung hindi ko man nakuha o na-target yung gusto ko itong taon na to, ang aking deklarasyon sa susunod na taon ay mas dodoblehin ko kung yung aking grades with the honors. At sa susunod na taon, pag senior high ako, pakikunan ko maging high. No? Tumaas lalo yung aking grades. Amen. At ang sabi dito, it's a part of our lives, ang pagbabago. Amen po. Meaning, if Christ is in you, ibig sabihin, normal ang pagbabago sa atin. Sino po dito yung nakay Kristo na? O sabihin mo sa katabi mo, tapikan mo yung bagya, normal ang pagbabago sa kaharian ng Diyos. Amen? Normal ang pagbabago, normal ang kagalingan, normal ang pagpapala, normal ang pabor ng Diyos. Amen po ba? At ito ba, normal ang lumalago. Amen? At ang sabi dito, become better. Sabi natin, I will become better. Amen. More. Amen. Hallelujah. Those who refuse change are stubborn. Amen. Yung nagre-refuse, no, yung ayaw, yung pagbabago, ano pong nangyayari? Nagiging stagnant o nagiging stubborn. Amen po ba? Kaya nga po, di ba, dito po sa So, ibig sabihin, there's a change. They need a change. Amen po ba? And even sa leadership ng church. Nandyan po ba? Hindi mo pwedeng ipagpatuloy, lalo na kung nauudlot yung gusto o yung plano o layunin ng church, no? Doon sa tinatahak, lalo na yung kalooban ng Panginoon. At kung yung isang leader o liderato ng isang iglesia ay naging stagnant, anong gagawin?
Sabihin mo, papalit. Nandyan po ba tayo? So it means, no po, it's a system. Kasama po yung sistema sa pagbabago. Kapag ang sistema ay walang pagbabago, yan po ay nakikita natin. Nagiging, ito po ay kanilang pinapalitan. Ang goal nila, no po, ito ay mas mapapabuti kung ito ay mapapabago. Nandyan po ba tayo? Ang ibig sabihin ng stubborn, ibig sabihin matigas ang ulo. No po? Sabi ng Bible, no po? Hindi alam, matigas ang ulo, hindi alam kung ano ang ibig, kung ano ang nais. Amen po ba? Sa Malakay chapter 3, verse 6, ito yung ating text. For I am the Lord, I do not change. Wow. Therefore, O sons of Jacob are not consumed. No? Sabi ni Lord dito, ako ang iyong Diyos at ako'y hindi nagbabago. He is the same God in the Garden of Eden. He is the same God when David fight Goliath. He is the same God when the Israelites, sila ay nasa wilderness. Amen po ba? At He is the same God na ating pinaniniwalaan ngayon. Na ating karelasyon. Nandyan po ba tayo? God is unchanging. Therefore, His true nature of being loving, merciful, and faithful doesn't change. Amen? Hindi nagbabago yan. Sabi ko nga, kahit tayo ay paulit-ulit na nagkakasala, paulit-ulit din tayong pinapatawad ng Diyos. Amen? Kaya nga yung pagmamahal niya, unconditional. Why? Because pag sinabing unconditional, wala siyang hinihinging kapalit. Because from the start na tayo ay kanyang nilikha, alam ni Lord kung saan tayo mahina. Alam ni Lord saan tayo papalpak. Alam ng Panginoon kung ano yung kalalagayan ng buhay ng bawat isa sa atin. Ano man yung buhay natin ngayon, yon ay plano ng Diyos. Nandyan po ba tayo? If you are not in Christ, hindi mo makikita ang plano ng Diyos. Maliban na ngayon na tayo po ay na kay Christ na, mas lalo natin napapatunayan at nakikita ang plano ng Diyos sa mga buhay natin. Noon, nung wala tayo kay Christ, ang plano lang natin, mag-aral, magtapos ng pag-aaral at magtrabaho. Meron bang isa sa buhay natin nung wala pa tayo kay Lord na tayo ay maglilingkod sa Panginoon? Na nakikita mo yung sarili mo na ikaw ay magbabackup dito. Na nakikita mo yung sarili mo na ikaw ay may hawak na camera at ikaw ay picture ng picture. Na yung pinipicturan mo ay hindi mo kaano-ano. Nandyan po ba tayo? But now, since dahil nga po nakita na natin yung plano ng Diyos sa mga buhay natin at naipamalas ng Diyos ang kanyang pagmamahal, yung walang hanggang pagmamahal ng Diyos, bagamat paulit-ulit tayong nagkakamali, paulit-ulit tayong nagkukulang, paulit-ulit tayo na nakikipag-compromise, but Jesus or the Lord Himself, hindi po siya nagbabago. Nandyan po ba? God's unchanging, therefore His true nature of being loving, merciful, faithful doesn't change ever. Sabihin mo, ever. Amen. No matter how foolish we are, can change God's unconditional love because it is based on His grace. Because of His grace. Dahil sa biyaya ng Diyos. Grace, it means unearned, undeserved, unmerited favor. Hindi ka karapat-dapat pero ginawa kang karapat-dapat dahil sa biyaya ng Diyos. And one of the, isa sa mga pamamaraan na tayo ay naligtas sa biyaya ng Panginoon, sabi ng Roma. Walang matuwid kahit isang, sabi ng Roma. Roma chapter 3, 22-23. Subalit ang sabi doon, dahil sa kagandaang loob ng Diyos, tayo po ay napawalang sala sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Amen. Nandyan po ba tayo? In Jeremiah chapter 31 verse 3. Ano bang sinasabi dyan? I have loved you. The Lord has appeared of old to me, saying, yes, I have loved you with an everlasting. Wow. Mahal tayo ng Panginoon, minahal tayo ng Panginoon, amen, nang walang hanggan. Nang walang kapintasan. Amen. Therefore, with loving kindness, I have drawn to you. Ang sabi dito, amen, I have loved you. Mahal tayo ng Diyos.
At ang kanyang pagmamahal, ang sabi dito, ay walang hanggan. Amen. At ang sabi dito, therefore, with loving kindness, I have drawn to you. Sumasa atin. Ano yon? Nagiging close, no? Yung loving kindness ng Panginoon, yung kabutihan ng Panginoon. Kaya every time you worship the Lord, amen? Every time na tayo ay sumasamba sa Panginoon, iba-iba yung manifestation na ating nararanasan. You cry, amen? You shouting because the greatness, the loving kindness of God. Amen? Nandyan po ba tayo? Naranasan nyo na po po yan? No? Every time that you worship God, every time you kneel in prayer, God talk to you. Nangungusap ang Panginoon at sinasabi ng Lord sa atin, mahal kita, anak. Gaya ng sinabi niya doon sa prodigal son. Nagliwaliwang anak. Amen? Anong ginawa niya? Nung bumalik siya, sabi ba ng anak, bakit kami babalik? Anong sabi ng Bible? Tumakbo ang ama, sinalubong ang kanyang anak, at kanyang niyakap at hinagkan. Ganun na ganun si Lord. Amen. Sabi mo sa akin mo, ganun na ganun si Lord. Amen. Psalm chapter 136 verse 1. Sabi dito, oh, give thanks to the Lord, for He is good. For His mercy endures forever. Amen po ba? Mabuti po ba ang Diyos? Tayo po ba ay nagpapasalamat sa Kanya because He is good? Amen? Mabuti po ba ang Diyos sa atin? Yes. Kung hindi mabuti ang Diyos sa atin, tingnan mo yung kanan at kaliwa mo. Amen. Amen? The glory of God. Amen? Ang kaluwalhatian ng Diyos ay sumasa inyo. Because His mercy endures forever. Psalms chapter 102:27, verse 27, New King James, but you are the same, and your years will have no end. Wow, glory to God. Amen? He is same God. Siya yung nag-iisang Diyos na hindi nagbabago mula ngayon at magpakailanman. Until sa katapusan ng mundong ito. Nandyan po ba tayo? Sabi dito, our passage describes Himself as immutable. Pag sinabing immutable, ano ba yung ibig sabihin ng immutable? Oh. Ano po ibig sabihin ng immutable? Immutable, ibig sabihin hindi, tumatawa kayo ha? Ano ibig sabihin ng immutable? Immutability, or in other term, immutability, it means parang wala din siyang, same din dyan, doon sa ibig sabihin ng nature, no po? It's same word, no? Sabi dito, immutability, it means hindi nagbabago. Okay? Ang sabi po dito, our passage describes Himself as immutable. A change for the better or for worse. Would mean He has not always been perfect. Ibig po sabihin dyan, halimbawa po yan, katulad nung sinabi ko, the system, lalo na po dito sa Pilipinas. Amen po ba? The church or the leadership changed the position for great effectiveness. Alam niyo ba bakit binabago ang isang sistema? Or binabago ang sistema sa school, sa trabaho, even in other country? Kasi gusto nila, mas makita pa nila yung much better. Nandyan po ba tayo? Did you ba napapansin, di ba? Like sa DepEd, di ba? Minsan may mga binabago po doon. Tama po ba? Ano pa ba yung, like ngayon sa US, binabago doon sa mga visas, no po, sa mga foreigner na pumapasok po doon. Why? Because bagong halal. At ngayon, itong leader na ito, meron po siyang sariling, ang tawag doon na goal, doon sa kanyang nasasakupan. Amen po. Same with us, sa ating ministry, ganun din. Amen po ba? At ang sabi dito, nangyayari ang mga bagay na to, it means ang pagbabago for the great effectiveness. No po? Kaya may pagbabago kasi ang plano o layunin mas mapabuti at maging productivity pa yung isang grupo or isang organization. Nandyan po ba tayo? Nakukuha po ba natin yung ating pinag-aaralan? Halimbawa natin dyan, no po, the life of Elijah.
No? In 1 King chapter 18 to 28, kung natatandaan nyo po, no po, nakipagbuno po si Elijah, kinompronta niya yung mga prophets, no, na sumasamba po kay Baal. No po, at makikita po natin diyan, no, ang sabi ng Bible, no po, they are shouting, they are worship the Baal, no po, yung kanilang God, yung mga gods nila, no po, sila po ay talagang sinasamba nila. But still, dahil po, no po, doon po sa pangungusap ng Diyos kay Elijah, na-confront po itong mga propeta, no, na sumasamba kay Baal. Amen po ba? God's immutability, sabi dito, removes any question we might have about how to relate to Him. So how should we respond to God's unchanging nature? Paano daw tayo ngayon magre-respond doon sa hindi pagbabago ng karakter or kalikasan o imahin ng Diyos sa bawat isa sa atin? Number 1, meron po akong 3 puntos, no po? Number 1, know Him as He revealed Himself. Kailangan daw po natin kilalanin ang Diyos at hayaan daw po natin mag-reveal siya sa atin. Nandyan po ba tayo? 2 Corinthians chapter 10:12. By studying God's Word, no. But God, pakiyon. Ang sabi dito sa 1 Corinthians 2:10, sabi dito, but God has revealed them to us through His, saan nagre-reveal ang Panginoon sa bawat isa sa atin? Through His Spirit. Sino po dito yung pinapanahanan ng banal na Espiritu? Tayo po. So ang sabi dito, nagre-reveal daw ang Diyos sa bawat isa sa atin sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Amen. Sabi dito, but God has revealed them to us through His Spirit. For the Spirit searches all things. Sabihin na, wow, thank you Lord. Ang Espiritu ng Panginoon, ang sabi dito, ay sinisearch niya ang lahat ng bagay nasa sa atin. Kaya nga sa ating pagkakilala, sa ating pong relasyon sa Panginoon, ang unang-unang binago ng Diyos ay yung kaloob-looban natin. Amen po ba? In our inner being, no po, doon po kumilos ang Panginoon. At dahil yung inner being natin, nandun yung Holy Spirit, nandun si Lord, yun po ang lumalabas. It will manifest. Nagmamanifest na po, lumalabas na po kung ano yung inside natin. Kaya nagiging mabuting tao ka dahil doon sa Spirit na tinanggap mo na nasa sayo. Nandyan po ba tayo? Sabi dito, for the Spirit searches all things. Yes, the deep things of God. Amen. For what man knows the things of a man except the spirit of the man which is in him. Sabi dito. Now, sabi, even so no one knows the things of God except the Spirit of God. Amen. Walang nakakatalos sa puso natin kundi ang Lord. Kaya nga 'di ba, kung ano laman ng puso mo, yan ang lumalabas. Amen. Kapag ang loob mo ay punong-puno ng hinanakit, punong-puno ng hugot sa buhay. Amen. Yung lumalabas din sa atin, puro hugot. Amen. Kapag yung laman ng puso natin ay unforgiveness, yun din ang lumalabas. Kapag ang laman ng puso natin ay hatred, hallelujah, yun din yung lumalabas. Kasi ang sabi dito, only God knows yung laman ng puso natin. Kaya unang-unang binago ng Diyos yung ating kaloob-looban. Nandyan po ba tayo? Kaya nga yung Spirit, sabi ng Bible, we are the temple of His Spirit. Ang banal na Espiritu ay nasa sa atin. Amen? Kaya nga, every time, since the Holy Spirit is talking with nasa sa atin na, kaya nga meron tayong dumarating na yung nagiging aware na po tayo doon sa mga gawa ng kaaway. Nandoon na po yung awareness, amen, to do bad things because the Holy Spirit is talking with us. Amen. Ang banal na Espiritu na po ang siyang nag-lead sa atin upang hindi gawin ang mga bagay-bagay na yan. Nandyan po ba tayo? Now, ang sabi dito, ano pa? Now we have received not the spirit of the world.
Ang tinanggap natin ay hindi espiritu ng sanlibutan. Amen. But the Spirit who is from God, that we might know the things that have been freely given to us by God. Wow, thank you, Lord. Hindi na po, ang espiritu ng mundo ang nasa sa atin ngayon. Before, nung wala pa tayo kay Lord, ang bitbit natin, yung espiritu, alin yung espiritu nasa mundo? Ang espiritu ni the spirit of the enemy. Amen po ba? Amen po ba? Kaya nga sabi rito, sabi ng sa preaching ng Karen, hindi na kayo taga rito. Amen. Taga saan ka na? No? Tayo po ay taga kaharian na ng Diyos. Because our life now is aligned to the will of the Father, not the will of this world. Amen? Nakukuha po ba natin? Sino po yung naniniwala dito? Your life is aligned already in the kingdom of God. Your life is aligned already to the purpose of God, not the purpose of this world. Amen? Dati siguro nabubuhay tayo sa mundong ito. Ang dami nating pangarap nung hindi natin kilala si Lord. Amen? Mag-aaral ako, mag-abroad ako. Amen? Pero sa isang iglap, binago ng Diyos yung ating pananaw. Amen? Sa isang iglap, amen, nagpakilala si Lord ng mas malalim pa sa ating mga buhay. Na bigla-bigla sa isang iglap na ngayon, na ikaw ay naglilingkod na sa Panginoon. You are a servant of the Lord now. Amen? Nandyan po ba tayo? You are part, amen, to the expansion. Ikaw ay bahagi na sa expansion ng kaharian. Dati hindi mo naman alam yan. Dati nag-e-expand ka, doon sa mundong gusto natin. Amen? Sabi ko, totoo po, totoo yan, naririnig. No? Amen po ba? Yan ang mundo ngayon. Kaya nga 'di ba sabi ni Pastor Jing, ang nagiging mali ay nagiging tama na ngayon. At ang nagiging tama ay mali sa paningin ng tao. Nandyan po ba tayo? Meron po tayong natututuhan. Amen po ba? Natapos ko na pong binasa yung kanina, no? Sabi dito, no? Know Him as He revealed Himself. Amen? Yung binasa nating verse. By studying God's Word, the names and attributes that God is holy and His love endures forever. Amen po ba? So, eto daw po, no? Nakikitaan natin yung hindi pagbabago ng Diyos sa mga buhay natin dahil nga po siya ay nagre-reveal sa buhay ng bawat isa sa atin. Ano bang nire-reveal ni Lord sa inyo? He is the God of all gods. Ano yung attributes, no po, na ibinibigay po natin sa Panginoon? Ano ba yung characteristic ng Lord na kilala natin sa mga buhay natin? When we adore, when we worship God, amen, meron tayong mga binibitawang attributes o name ng Panginoon. Amen? Sa mga buhay natin. Ano yung mga attributes na yung mga names? He is our Jehovah Rapha, Jehovah Jireh, our Jehovah Nissi. Wow. He is the omniscient God. He is the omnipotent God. Amen? Alam niyo po ba yung mga names? When you pray, amen, nabigkas mo ba yung mga pangalan, iba't ibang pangalan ng Diyos? Nandyan po ba tayo? O ngayon mo lang narinig yan? Usually naririnig ko, Jehovah Jireh, the God who provides. Yan, naririnig ko yan, especially sa giving time. How about the other names? Nandyan po ba tayo? Nakukuha po natin yung ating mga pinag-aaralan. Amen po ba?
Ano pa? Know, number 1, know Him as He revealed Himself. Number 2, take Him at His word. Philippians chapter 1, verse 6. Sabi dito, being confident of this very thing, sabi dito, that He who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. Ibig po sabihin, no po, kung ano daw po, no po, ang ipinangako o sinabi ng salita ng Diyos from the beginning, no po, yan daw po ay maglalas until sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Amen po ba? Ibig sabihin, kung ano po, yung ipinangako niya from the start until now, ay hindi po nagbabago. Lalo na po, ang Diyos na kinikilala natin ay nakabow sa kanyang mga pangako. Sabi ng Bible, ang Diyos na kinilala natin ay hindi katulad ng tao na sinungaling. Si Lord, kapag sinabi niya, ginagawa niya. Sabihin mo sa katabi mo, san ka pa? Amen. Amen po ba? Kapag nangako ang Panginoon, I assure you, sigurado lang, walang paspasa 100%. Amen. Kung ano yung pinangako niya sa'yo, ibibigay niya at gagawin niya. Nandyan po ba tayo? Naalala niyo po ba si Joseph? Sabi niya sa mga kapatid niya, darating ang araw na naginip ako, ang sabi niya sa tatay niya. No po? Na naginip ako. Sabi niya, nasa bukid ako at nakita ko ang mga palay ay lumuhod sa akin. Ang sabi ng kapatid at tatay, ano ang kahulugan nun? Ang ininterpret ni Joseph, ang sabi ni Joseph, darating ang panahon na kayo ay luluhod sa akin. Nagalit si tatay. Anak, dakam. No? Sabi, nagalit po yung pamilya niya. Bakit? Tatay mo ko, sasabihin mo sa akin yan. Di ba? Minsan ganun yung mga pag may nga tuwiran ka, nanay pakita. Pahuli na ako. Amen? No po? Pupunta ka pa lang, pauwi na ako. No, why? Bakit ganun yung sinasabi? Because of the experience of their life. But Joseph is different. Amen? Bakit? Kasi siya sa lahi po, no po, ng tatay niya, siya yung pinili. No po? So now, makikita po natin dyan, no po, na bagamat yun yung destiny po ni Joseph, pero hindi po basta-basta yon. Madami siyang dinaanan na pagsubok. Amen? Parang tayo ngayon. Okay lang yan, no po, na ngayon, nandyan ka, nakaupo ka, darating ang panahon, the right time, kapag ikaw ay talagang doon sa proseso ng Panginoon, ay talagang nagpatianod ka, Vincent, hallelujah. No? Sabi ng pamangkin ko, hallelujah. No po. Sana lahat excited sa KRE. Imbis na, no po. Alam mo yung gano'n? Nasuwi siya. Wow. Sabi ko, darating ang panahon. No po. Bakit gano'n na lang yung pagnanasa? No po. Dahil, alam mo yon, sabihin natin, change. Amen po ba? May pagbabago tayong, ang tawag doon, dinidesire. Amen. Alam mo yun, no, hindi ka komportable doon sa isang bagay, mayroon ka pang mas gustong gawin. Amen po ba? Kunwari, gumawa ka ng, anong tawag doon? Yung sa mga teacher. Yung plan, meron tawag doon. Ha? Lesson plan. Amen. Kaya nga pag gumagawa ng mga lesson plan, kasi noon nag-aaral ako ng elementary, nakikita ko yung teacher ko, every time na tinatawag yung pangalan namin, ang gamit niya, pencil. Diba? Bakit? Kasi pwede niyang burahin. For example, nagkamali siya, kung kasing ballpen ang gamit, mahihirapan siya. Pero kung pencil, ngayon ko na-appreciate yun eh. No, kasi nakikita ko kasi nga alos yung mga gumagawa ng lesson plan. Almost ganun yung ginagawa nila. Babasahin nila yung lesson plan at kapag meron silang maidagdag pa para mapaganda yung kanilang ginawa, nag-a-add pa din sila. Same kapag ikaw ay nag-e-exhort. Amen? Pag ikaw ay nagpipreach. Amen?
At bago mo i-deliver yung mensahe, may final reading ka. Kaya kung napapansin niyo, pag nasa baba ako, lalo na po pag araw ng Sunday, iba-iba yung aking manifestation. Bago yung pag-alam kong malapit nang matapos yung worship, ako'y pumupunta. Ibig sabihin, pag ako sa CR, final check. Amen? It's part. No po. Yun ay parte. No po, ng pagbabago. Amen? Parte po yun when you deliver the message. Amen? So, kailangan you are ready. Preparado ka na. Lahat. Opo? Mentally, physically, emotionally. At pagharap mo sa tao, you are confident. Amen po ba? Example, yung mga singers. Meron na bang instance na umawit kayo dito na hindi nyo alam yung lyrics? Di ba ang hirap nun? Tatalnan may mic, puta kayo, napanyabyan mo. Tapos yung word na binibig, tama doon sa ang gagawin mo na lang nun, para hindi ka halata, hindi ka kakanta. Oy, nag-worship din ako. Kaya I know that. At napakahirap na umawit. Kahit sa dance, napakahirap sumayaw na hindi mo alam yung step. Napakahirap tumugtog na hindi mo alam yung chords. Kaya nga, di ba, ang nangyayari sa inyo, in the middle of the week, nagsisend na sila ng mga songs. Tama ba? Kasi yun yung pattern as part of the music team. Amen po ba? Nandyan po ba tayo? Nakukuha po ba natin yung ating pinag-aaralan? So, ibig sabihin, lahat ng bagay sabi dito, na ating ginagawa, katulad ni Lord, amen, hindi siya nagbabago mula noon hanggang ngayon, kung ano yung ipinangako niya kay Abraham, kung ano yung ipinangako niya sa mga Bible character, it's same God today. Hindi nagbabago din hanggang ngayon. What God said in 2,000 years ago, in His Word, is still true today. 2,000 years ago, ano sinabi ng Panginoon? By the stripe of my body, you are complete healed. Sa pamamagitan ng latay at sugat ko, kayo ay napagaling. Hanggang doon lang po ba yun? Hanggang ngayon. We confess that until now. Amen po ba? Sabi dito, no, that the Savior He sent to redeem His people is the same Savior who redeemed us today. Amen? Lahat ng mga tinubos ng Panginoon, from the beginning, from the ancient, amen, from the beginning until now, hindi nagbabago yung katubusan na ginawa ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Nandyan po ba tayo? Number 3, is develop a sense of urgency. Pag sinabing develop a sense of urgency. Ano ba ibig sabihin nito? Oh, kumusta yung mga teacher dyan? No? Wala si Tita Son, si Tita siya. No? Ibig sabihin na po ng develop sense of urgency, makikita natin dyan sa Matthew chapter 3:2 at Matthew chapter 4:17. And saying, repent, for the kingdom of heaven is at hand. From the time Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. There is only one way to be forgiven of sin and restored to God. It is always based on the finished work of Jesus and the blood that applied on the cross. Amen po ba? Yun yung yun yung ginawa ng Panginoon, develop sense of urgency. Para ang sangkatauhan ay hindi mapahamak. No po? Na ang sangkatauhan, ang sabi dito, ay hindi mapapariwara. Kaya nagkaroon ng sense of urgency yung buhay ng Panginoon. Amen po ba? Nang siya ay nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. Amen? At sa kanyang pagkamatay doon sa krus ng Kalbaryo, ang sabi doon, i-apply the blood of Jesus. At ngayon po, ang dugo na yon ay nasa sa atin na. Amen?
Ang dugo ni Jesus, no po, ay nasa sa atin na. Yun yung katunayan ng ating, ang tawag doon, pag-usapang dugo. DNA. Amen? Nandyan po ba tayo? Amen po ba? Doon sa katubusan ng Panginoon, the finished work of Jesus in our lives. Sabi ng Panginoon, sabi ni Satanas, makasalanan ka. 2,000 years ago, by His blood, by the stripe of Jesus, 2,000 years ago, I am completely healed. That's yun yung sense of urgency na ipinangako ng Panginoon sa bawat isa sa atin. There is only one way to be forgiven of sin, of our sin, and restored. Nagkaroon ng restoration. Ano yung restoration na nagkaroon? Nung nagkasala ang tao na ipahiwalay sa presensya ng Diyos, nung nagkatawang tao ang Diyos, nagkaroon ng panunumbalik. Amen? Nagkaroon ng restoration. Amen? Itong makasalanan na tao sa pamamagitan ni Hesus Kristo na siyang naging tulay tungo sa Diyos. Nandyan po ba tayo? Amen po ba? Sino yung bridge na? Sino yung naging bridge? Si Jesus. Amen? The finished work of Jesus. Amen po ba? Siya yung naging tulay, no po, natin sa Diyos. Kaya tayo ngayon ay umiikot na doon sa original design ng Diyos na ipinangako at ibinigay niya sa bawat isa sa atin. Amen? Ang tanong ko po, you know your identity now in Christ? Alam mo ba ngayon kung sino ka sa harapan ng Diyos? O ano ka ngayon sa harapan ng Diyos? O ano ko tingnan ko sino? Sabi mo, alam niyo kung sino ka. Diba? Kilala niya ba yung sarili niyo kinarapan ng Lord? Who you are in the sight of God? Kilala mo yung identity mo? Kapatid, yung ID mo ngayon, yung ID mo na meron ka, amen, ay hindi mo pinaniniwalaan na ikaw yan, maragul yung problema mo. Pagpasok mo sa PHS, di ba? Kailangan yung nakatatak sa ID mo, Vincent Agbunag. Ay, ano kasi pangalan mo, Tototen? Ano pangalan mo? Oo, Carl Vincent. Hallelujah. Carl Vincent Agbunag. Kailangan yung Carl Vincent Agbunag ay nagre-reflect doon sa imahen ng estudyante at doon sa kanyang picture. Nakukuha po natin. Tapos eto pa, kailan ka pumasok sa school na yung ID mo ay iba sa itsura mo? Di ba? Even sa passport, pag kumukuha ka ng ID, anong ipipresent mo? Kahit sabihin mong student ID yan, kailangan yung present time na ID na itsura mo. Hindi ka po pwedeng pumunta sa bangko na meron kang ID, estudyante ka, dala-dala, you are already 21 years old at yung dala-dala mong ID is baby ka pa. Nakukuha nyo? Sir, hindi po pwede yan. Kailangan yung present face po ninyo. I-decline ka. Nakukuha nyo? Nakukuha natin? So, kailangan kilalanin mo kung sino ka sa harapan ng Diyos. Know your identity in Christ. Pag sinabi ni Lord na pinatawad na kita, pinatawad ka na talaga. Pag sinabi ni Lord na mahal kita, mahal ka niya. Pag sinabi na Lord na you are already healed, so kailangan panghawakan mo yung kapatid. Lahat ng mga, by the way, di po ako galit nagpapaliwanag lahat ng mga manunood namin. Know your identity in Christ. Hindi po pwede na pasok ka sa isang kumpanya na hindi mo namang kumpanya yon. Diba? Napapasok ka doon, hindi naman nakalagay yung pangalan mo doon sa company. Malaking problema yan. Nandyan po ba tayo? So, kailangan pag sinabing anak ka ni Lord, patunayan mo. Sabi mo, patunayan mo. Pag sinabing ikaw ay parte ng IPJM, patunayan mo. Amen? Nandyan po ba tayo? Pag sinabing ikaw ay anak ni Lord, patunayan mo. Pag sinabing ikaw ay Kristiyano, magpaka-Kristiyano ka. Amen. Sabihin mo, may tama ka. Diyan po ba tayo? Amen. Actually, last point ko na po yun eh. Ine-expand ko na lang po para mas lalo nating maintindihan. Amen. Nakukuha po ba natin? Kasi minsan tinatanong na, alam niyo ba kung sino kayo sa harapan ni Lord?
Pag sinabing, kilala nyo ba yung identity? Yes! Putangkunan mo naman nila makapakibat. Di po? Nandyan po ba tayo? Amen? Nakukuha po ba natin yung ating mensahe? Amen. So, conclusion. Mayari ni Pastor. Okay, sabi dito, God does not change. Hindi nagbabago ang Diyos. Even though, sabi dito, and we don't want Him to. Even us. Ikaw ba? Parang ganito siya. Yung nanay mo, no po, na binigyan ka ng sabi, yung nanay mo na nagbigay buhay para sa'yo. Tapos lahat ng mga pangangailangan mo, lahat ng gusto mo, even na hindi niya kaya, binibigay niyan todo-todo sa'yo. Tapos isang araw sasabihin sa'yo na, alin mo niya maging mayan. Sasabihin ng isang tao, sasabihin, huwag mo nang maging nanay yan. Tatanggapin mo yon? Siyempre hindi, di ba? Parang ganun dito siya. No? Ang Diyos po ay hindi nagbabago mula noon hanggang ngayon. No po? At even us, no? Sino ba sa atin ngayon na gusto ba natin magbago si Lord sa atin? Hindi. Di ba? Pero ang pangako ng Panginoon sa atin, even though na nagfe-fail tayo, even though na tayo ay lumalayo sa Panginoon, pero wala kang makikita sa Biblia na lumayo siya sa atin. Meron ba kayo nabasa? Tao ang lumayo. Noong nagkasala si David, sinong lumayo? Si Lord ba? Amen? Even si Noah, na-depress siya. Na-depress siya sa loob ng ark dahil nga hindi sila lumalabas. Ikaw nga, mawala lang yung cellphone mo. Paglobat ka na. Tayong ano ko? Tayong charger. Ato na, charger na. Alam niyo yun? Nakukuha po ba natin? No? Sabi dito, His unchanging nature is a blessing. Wow. Sabihin natin, ang kalikasan ng Diyos ay pagpapala sa kanyang mga anak. Sino yung kanyang mga anak ngayon? Magsabi ng, praise God. Ako yun. Amen? His unchanging nature is a blessing to His children. It is the basis for an unshakable relationship. Wow. That will keep us spiritually safe until we see Him face to face. Gusto ko to. Ibig sabihin dito, no po, hindi basihan kung ano man yung mga may mga unshakable. Meron mang mga storm, meron man mga lindol sometimes sa mga buhay natin, pero hindi tayo, tawag doon, hindi tayo bumibitaw. No po? And sabi nito, kinikip natin ang lahat ng yan because we know that one time we see Him face to face. Amen? Sino po dito yung nagnanais na makita ng Panginoon? Sa Beatitude, sa book of Matthew ba yun? Beatitude, sabi doon, kung gusto daw natin makita ang Diyos, kailangan meron tayong malinis na puso. If you want to see the face of the Lord, if you want to experience, no, the Lord in our lives, sabi ng Beatitudes, you need to clean or to cleanse our hearts sa harapan ng Panginoon. Amen po ba? Nandyan po ba tayo? It is the basis for an unshakable relationship that will keep us spiritually safe until we see Him face to face. The more things change, the more God remains the same. Amen po ba? Gusto ko to. The more things change, lahat ng bagay na nababago, the more God remains the same. Amen. As part of His kingdom, we can expand His nature to our lives daily. Amen. Hindi sa araw ng Sunday, hindi sa araw ng Bible study, hindi sa araw na kung saan tayo ay naririto na nagsama-sabang nagpasabi dito, if you want to be part, to expand the kingdom of God here on earth, at maging bahagi ka doon sa
description o doon sa kalikasan o imahin ng Diyos, ito daw po ay kailangan nakikita araw-araw. Sabihin mo sa katabi mo, araw-araw. Amen? Thank you, Lord. Sige, lahat tayo ay tumayo. Thank you, Lord Jesus. We bless your name. We worship your name, O God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Glorify thy name, O God. Glorify thy name, O Jesus. Hallelujah. Yes, so God, kami nagpapasalamat, Panginoon, sa gabing ito, sa patuloy, Panginoon, na pangungusap mo sa bawat isa sa amin, Lord. Katulad, Panginoon, ng aming pinag-aralan, God's unchanging nature, Lord. Hindi ka nagbabago sa amin, Lord. At ang pangako mo, Lord, sa bawat isa sa amin, Lord, you will never leave us nor forsake us, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong mga pangako. Salamat sa iyong mga salita, Panginoon, na aming napag-aralan, Panginoon. Lord, we declare right now, God, na patuloy, Panginoon, na ito, Lord, ay makip, Panginoon, sa aming mga puso, nang sa ganon, Panginoon, in every unshakable ng buhay namin, in every storm, in every waves, Panginoon, Lord, in every obstacles, Panginoon, na aming dinadaanan sa aming mga buhay, Panginoon, kami po ay handa because we know, O God, your promises, ang mga pangako mo ay buhay, Lord, at makapangyarihan sa bawat isa sa amin. At katulad ng sinabi mo sa iyong mga salita, we are powerful because the Holy Spirit, Lord God, ay patuloy, Panginoon, Lord, ay nananahan at kumikilos sa puso ng bawat isa sa amin, Lord. Lord Jesus, sa oras na to, dinideklarahan po namin, Lord, mag-take over ka. Lord, mangusap ka, manguna ka, ilid mo po kami, Panginoon, Lord. In Psalms chapter 23, Lord, sinabi mo doon, Lord, kami, Panginoon, ay pinapahimlay mo sa mainam na pastulan. Lord Jesus, kami pinapahimlay mo in the green pasture, O God. Ibig sabihin, Panginoon, sa iyong presensya, Ama. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Lord, sa bawat isa sa amin, even sa lahat ng aming mga onliners, lahat ng aming manonood, Lord, katulad ng aming pinag-aralan, Panginoon, ang mga pangako mo, Panginoon, Lord, ay hindi nagbabago. I declare right now, God, the love of the Father. I declare right now, God, blessing, favor, provision, Lord. Lord, they are powerful, Lord, sa iyong harapan in the name of Jesus, Lord. Lord, dalangin po namin si Tita Son, Panginoon. Lord, I declare right now, God, sa kanya po, Panginoon, na gagawin, Lord God, sa CT scan, Lord. I declare, oh God, your comfort of the Holy Spirit, Lord, ang patuloy na kumilos po sa aming magulang na ito. Lord, I declare your protection, Lord. I declare, oh God, right now, the presence of God be upon her right now in the name of Jesus, Lord. Patuloy din namin dinideklara, Panginoon, si Ricardo de Leon, Panginoon, Lord. Lord Jesus, Lord, sa kanya, Panginoon, na mga parado o butas na kanyang mga puso, sa kanyang puso, Lord. I declare, oh God, Lord, back to normal, Lord, in the name of Jesus, Lord. I declare, oh God, healing, Lord. I declare right now, God, patuloy, Panginoon, Lord, we apply the blood of Jesus, Lord, in their lives, oh God. In the name of Jesus, Lord. In the name of Jesus. Lord, patuloy din po namin bine-bless, Lord God, ang lahat po, Panginoon, na mga IPGM students na magka-college, Panginoon, Lord. I declare right now the wisdom, oh God. I declare right now, God, all their needs, oh God, will be supplied, oh God, because you are our great, Lord God, provider, oh God. In the name of Jesus, Lord. Sa lahat po ng anggulo, Panginoon, ng kanilang mga buhay, Lord, samahan mo ang iyong mga anak. And even, Lord, I declare right now, God, lahat, Panginoon, na mga nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa buhay po ni Ana, sa buhay po, Panginoon, ni Ma'am Jessica, Lord, sa kanila, Panginoon, na pass, Panginoon, sa kanilang board exam. Lord, truly, Lord God, you are great, oh God, sa mga buhay ng mga kabataan and even sa
bawat young adult, Lord. Lord Jesus, sa oras na to, dinideklaraan po namin, Lord, let your will be done, be upon them sa lahat po ng track na kanilang gagawin, Lord. Yung mga jobs, oh God, we declare right now, God, ay patuloy, Panginoon, Lord, ibinigay mo na sa bawat isa, Lord. I declare, oh God, sa kanilang mga buhay, Lord, even mga students, oh God, gagraduate, oh God, sa darating, Panginoon, sa August or September, Lord, I declare right now, God, na patuloy, Lord, na i-bless mo, Panginoon, ang bawat isa in the name of Jesus, Lord. Sa lahat po na nandito ngayon, lahat ng aming mga manonood, salamat po sa kanilang mga buhay. And I declare, oh God, right now, God, tuloy-tuloy ang pagpapala, tuloy-tuloy ang paghahari ng Diyos sa inyong mga buhay. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Salamat po, Panginoon, in Jesus' name. Amen and amen. Good evening, church.